Sa isang maringal na mansyon sa Dasmariñas Village, Makati City, may bagong kasambahay na dumating. Ang pangalan niya ay Clara Bautista. 28 taong gulang. Payat. Maitim ang buhok na laging nakaimpok sa likod ng ulo. May maputing balat. At may mga matang matalim at puno ng kaalaman kahit simple ang hitsura. Si Clara, hindi basta-basta kasambahay. Nag-aral siya. Graduate ng psychology sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Cum laude pa. Pero ang buhay hindi laging sumusunod sa plano ng tao. At ang plano ni Clara naging iba sa inaasahan. Kasi 2 taon na ang nakakaraan, namatay ang kanyang ama. Si Mang Celso Bautista. 61 taong gulang. Dating jeepney driver. Namatay sa heart attack habang nagmamaneho. Nang masundan pa ng kamatayan ng ama, na ospital ang kanyang ina. Si Aling Perla Bautista. 58 taong gulang. Diabetes. Na nangangailangan ng regular na dialysis. 3 beses sa isang linggo. At ang bawat session, hindi baba sa 3,000. Kaya si Clara, kahit may degree, kahit may potential na maging counselor o social worker, napilitang maghanap ng trabaho na mas mataas ang sweldo. Para sa ina. Para sa mga kapatid na nangangailangan ng tulong sa pag-aaral. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa napakagandang at kapanapanabik na kwentong ito, gusto ko munang huminto sandali. Kung nanonood ka ngayon, at naakit ka na sa simula pa lang ng kwentong ito, hinihiling ko sa iyo na mag-leave ng isang like at mag-subscribe sa aming channel. Ang isang like at subscribe mo ay hindi ka naman magagastos ng kahit ano, pero para sa amin, napakalaking tulong at suporta po iyon. Kaya kung maaari, gawin na po ninyo ngayon bago pa tayo magpatuloy. Maraming salamat sa inyong lahat. At heto na, ipagpatuloy na natin ang kwento. At ang pinakamabilis na paraan? Maging kasambahay sa isang mayamang pamilya. Kasi may kasamang accommodation. May pagkain. At ang sweldo, mas malaki kaysa sa isang entry-level na trabaho sa opisina. Kaya nag-apply siya. At natanggap. Sa mansyon ng pamilya Alcantara. Ang pamilya Alcantara, isa sa mga kilalang pamilya sa Makati. May hawak na mga resort, hotel, at real estate properties sa buong Pilipinas. Ang patriarch, si Don Alejandro Alcantara. 65 taong gulang. Balo na. At mahigpit. Seryoso. At hindi madaling kausapin. 2 ang anak ni Don Alejandro. Ang panganay na lalaki si Miguel Alcantara. 33 taong gulang. Gwapo. Maayos ang damit. Nag-manage ng hotel properties ng pamilya. At kilala sa business circles. At ang bunso si Isabel Alcantara. 29 na taong gulang. Kung saan naroon ang lihim. Kung saan nagsisimula ang kwento. Kasi si Isabel hindi nakikita ng mga tao. Hindi lumalabas ng mansion. Hindi nagpapakita sa mga social events. Hindi lumalabas sa mga litrato ng pamilya sa social media. Parang hindi siya umiiral. At ang mga kasambahay sa mansion hindi nagtatanong. Kasi may alituntunin. May listahan ng mga bawal. At isa sa mga pinakaimportanteng bawal ay ang lumapit sa 3 palapag ng kanang bahagi ng mansion. Doon ang silid ni Isabel. Doon ang lihim. Pero si Clara, hindi pa alam ang lahat ng ito nang dumating siya. Isang Lunes ng umaga, Marso 12, may maleta at maliit na backpack. Pumunta sa malaking pintuan ng mansion. At kinatok. Binuksan ng isang matandang kasambahay. Si Aling Tasing. 64 na taong gulang. Maigsi ang buhok. Seryoso ang mukha. At sa mga mata niya, agad mababasa na may alam siyang maraming bagay na hindi sinasabi. Clara Bautista, tanong ni Aling Tasing. Opo. Ako po ang bagong kasambahay. Binuksan ng mas malawak ang pinto. Halika. Ipapakita ko sa iyo ang mansion. At sasabihin ko sa iyo ang mga alituntunin. Pumasok si Clara. At ang unang nakita niya, ang grandeur ng mansion. Ang malaking chandelier sa reception area. Ang marble floors na nagningning. Ang grand staircase na may mahogany railings. Ang mga painting sa dingding na halatang mga original, hindi kopya.
Ang mga antique furniture na maingat na nakaayos. At naisip ni Clara na ang halaga ng lahat ng nasa loob ng entrance area lamang ay higit pa sa lahat ng maipon ng kanyang pamilya sa buong buhay nila. Clara, makinig ka ng mabuti, sabi ni Aling Tasing habang naglalakad sila sa loob. May mga alituntunin dito na kailangan mong sundin. Walang exception. Opo, Aling Tasing. Nakikinig po ako. Una, ang trabaho mo ay ang alagaan ang buong ground floor at second floor. Maglinis. Magluto. Mag-ayos. Lahat ng pangkaraniwang gawain ng bahay. Opo. Pangalawa, walang sinuman sa mga kasambahay ang dapat lumapit sa ikatlong palapag. Lalo na sa kanang bahagi. Ang silid doon, off-limits sa lahat ng hindi direktang inautos ng Don o ng Senorito Miguel. Kumunot ang noo ni Clara. Bakit po? Tumingin sa kanya si Aling Tasing. At sa mga mata ng matanda, may bahid ng bagay na hindi masabi. Dahil sabi ng Don. At ang salita ng Don dito, batas. Hindi kailangang tanungin pa kung bakit. Pero Aling Tasing, hindi ba? Clara. Tumigas ang boses ni Aling Tasing. Huwag kang magtanong ng mga bagay na hindi mo dapat alamin. Kung gusto mong matulungan ang iyong ina at gusto mong manatili sa trabahong ito, sundin mo ang mga alituntunin. Walang ibang paraan. At tumahimik si Clara. Kasi naintindihan niya na ang mga salitang iyon hindi babala, kundi babala na may pagmamalasakit. Na ang matandang si Aling Tasing nagbababala sa kanya para sa kanyang kapakanan. Kaya tumango siya. Naiintindihan ko po. Ipinakita sa kanya ang kanyang kwarto. Maliit. Sa likod ng bahay. Pero malinis. May sariling banyo. At may bintanang may tanawin ng hardin. Para kay Clara, maganda na ito. Mas maganda pa kaysa sa kanilang bahay sa Tondo. At simula noon, nag-adjust si Clara. Nagsimula ang trabaho. Tuwing umaga, maaga siyang gumigising. Naglilinis ng mga silid sa ground floor. Nagluluto ng almusal. Nag-aayos ng mesa. Nag-ensayo ng schedule ng mga gawain sa buong araw. At sa loob ng mga araw na iyon, unti-unti niyang nakilala ang mga tao sa mansion. Si Don Alejandro, isang beses lang niya nakita sa unang linggo. Lumabas ng silid. Nagpunta sa sala. Umupo. Nagbasa ng papel. At hindi man lang siya tiningnan ni Clara. Para bang hindi siya umiiral. Si Miguel naman, mas madalas. Laging may daladalang briefcase. Laging nakasuit. Laging may hawak na phone. At laging nagmamadali. Pero minsan, kapag nagtatagpo sila sa hallway, nagtatanong. Clara, nagluto ka na ba ng almusal? Opo, Senorito Miguel. Nasa dining room na po. Okay. Salamat. At yun na. Wala nang ibang usapan. Professional. Malamig. Pero hindi bastos. At ang ibang kasambahay, 3 pa sila. Si Manong Ben, ang gardener at driver. 47 taong gulang. Tahimik pero mabait. Si Inday, isa pang kasambahay. 22 taong gulang. Masayahin. At si Kuya Dante, ang security guard. 53 taong gulang. Seryoso sa trabaho pero palangiti. Sa kanila, nag-integrate si Clara ng maayos. Lalo na kay Inday na naging mabilis na kaibigan. Pero may isang bagay na hindi mawala sa isip ni Clara. Ang ikatlong palapag. Ang kanang bahagi. At ang lihim na silid na sinabi ni Aling Tasing. Kasi minsan, sa gabi, habang tahimik ang buong mansion, naririnig niya. Mga tunog. Galing sa itaas. Paminsan-minsan. May oras na para bang may umuugma. May oras na para bang may kumakatok. At may oras na para bang may humihikbi. At tuwing naririnig niya ito, hindi siya makatulog. Isang linggo ang lumipas mula nang dumating si Clara sa mansion. At isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga pinggan sa kusina pagkatapos ng hapunan, lumapit si Inday. May daladalang mga plato. At pabulong ang boses. Clara, may sasabihin sana akong sayo. Pero pangako muna na hindi mo isasalaysay sa kahit sino. Tumingin si Clara sa kanya. Bakit?
Ano ba yun? Promise muna. Okay, promise. Nagliwanag ang mata ni Inday. Lumingon-lingon para tiyaking walang nakikinig. At nagsimulang magsalita. Yung ikatlong palapag, yung kanang bahagi na bawal. May nakatira doon. Napatigil si Clara. Ano? Sino? Si Senorita Isabel. Bunso ng Don. Kapatid ni Senorito Miguel. Bakit doon siya nakatira? At bakit bawal puntahan? Ito yung hindi ko masyadong alam. Pero sabi ng nauna sa akin na kasambahay na nagtatrabaho dito ng maraming taon, may sakit daw si Senorita Isabel. At hindi nila sinasabi kung anong sakit. Lihim daw. At pinipigilan ng pamilya na malaman ng iba. Pero bakit itatago ang isang taong may sakit? Dapat tulungan, hindi itago. Umiling si Inday. Clara, hindi ko alam ang buong kwento. Pero alam ko lang na matagal na siyang nandoon. At minsan, sa gabi, naririnig ko ang mga tunog galing sa itaas. At sa gabing iyon, hindi makatulog si Clara. Humihiga siya sa kama. Nakatingin sa kisam. Nag-iisip. Isang babae na nakatago. Sa loob ng isang silid. Sa ikatlong palapag ng mansyon. Na hindi nakikita ng mundo. Na hindi nakakalabas. Nabuhay pero para bang hindi. At sa isipan ni Clara, na may degree sa psychology, isang bagay ang natatanaw. Ang isang taong itinatago, hindi palaging itinatago para sa kanilang proteksyon. Minsan, itinatago para sa iba. Dumaan ang mga araw. At ang curiosity ni Clara, hindi nawala. Lumaki pa nga. Isang gabi, Martes ng bisperas, habang naglilinis siya ng second floor hallway, may narinig siyang malakas na tunog mula sa itaas. Isang bagay na nahulog. At pagkatapos, isang malakas na hikbi. Halos sigaw. Tumigil si Clara. Nakinig. Ulit na narinig. Isang tinig. Babae. Umiiyak. Nag-isip si Clara. Naalala ang babala ni Aling Tasing. Naalala ang alituntunin. Pero naalala rin niya ang tinig. Ang umiiyak na tinig. At ang puso niya, bilang isang taong nag-aral ng psychology, ay hindi mapakali. Maingat siyang naglakad papunta sa staircase. Umakyat. Papunta sa ikatlong palapag. Tahimik ang hakbang. Dahan-dahan. Naabot niya ang ikatlong palapag. Madilim. May iisang ilaw lang na nagliliwanag sa dulo ng hallway. At ang kanang bahagi mas madilim pa. May isang pinto sa dulo. At mula sa pinto na iyon, nanggagaling ang umiiyak na tinig. Naglakad si Clara papunta sa pinto. Dahan-dahan. Maingat. At nang maabot na niya, tumigil siya. Kumatok ba siya o hindi? Naalala ang babala ni Aling Tasing. Naalala ang mga alituntunin. Pero naririnig pa rin ang umiiyak na tinig. At nagdesisyon si Clara. Kumatok. 3 beses. Dahan-dahan. Tumigil ang umiiyak. Tahimik. At pagkatapos ng ilang segundo, isang boses. Sino yan? Mahinang boses. Babae. Pero may trembling. Para bang hindi sanay na may kumakatok. Senorita Isabel, tanong ni Clara. Pabulong. Ako po si Clara. Bagong kasambahay. Narinig ko po kayong umiiyak. Okay lang po ba kayo? Walang sagot. Matagal na katahimikan. Senorita Isabel, kung ayaw ninyong buksan ang pinto, okay lang. Pero gusto ko lang pong malaman na okay kayo. At pagkatapos ng matagal na katahimikan, may narinig na Clara. Ang ingay ng kabilaan ng kandado. At dahan-dahang bumukas ang pinto. At nakita ni Clara ang isang babae. 29 taong gulang si Isabel Alcantara sa papel. Pero sa hitsura, mas matanda ang dating. May pag-aatubili sa katawan. May pag-iingat sa mga galaw. Payat. Matagal ang buhok na hindi maayos ang pagkakaayos. Puting damit na parang gown. At mga matang puno ng takot. Ng pag-iingat. At ng isang bagay na mas malalim pa. Isang bagay na siyang unti-unting nakilala ni Clara bilang isang taong nag-aral ng psikolohiya. Ang pagkalito. Ang pagkawala ng sarili.
Clara, sabi ni Isabel. Para bang sinusubok ang pangalan. Para bang hindi pa sanay na may nagtatanong sa kanya ng tawagan. Opo. Clara po. Pasensya na po at dumating ako nang hindi inaasahan. Pero narinig ko po kayong umiiyak at nag-alala po ako. Tumingin si Isabel sa paligid ng hallway. Para bang hinahanap kung may kasama si Clara. Para bang natatakot na may makakita sa kanila. Dapat hindi ka nandito. Bawal na pumunta rito. Opo, alam ko. Pero hindi ko po kaya na huwag. Narinig ko po kayo. Tumingan siya ni Isabel. Matagal. At sa mga mata ni Isabel, nakita ni Clara ang dalawang bagay na nagbabaka sakali. Ang gusto niyang itaboy si Clara. At ang gusto niyang may makausap. At ang gustong may makausap na nalo. Halika. Pumasok ka. Bago may makakita sa iyo. Pumasok si Clara. Sinara ni Isabel ang pinto. Binawi ang kandado. At nakita ni Clara ang silid. Malaking silid. Pero parang hindi malaki ang pakiramdam dahil sa pagkakaayos. Sa mga dingding may mga paintings. Na ginawa ng kamay. May mga libro sa isang sulok. Mga lumang libro. Mga bago. Lahat. May maliit na mesa na may mga painting materials. At may malaking bintana na nakatuon sa hardin. Pero may rehas. Maitim na rehas na bakal. At nakita ni Clara ang rehas. At hindi siya agad nagsalita. Pero naiisip niya kung bakit nandoon ang rehas. Nakita mo yung rehas, sabi ni Isabel. Hindi tanong. Pahayag. Opo. Sinasabi nila na para sa aking kaligtasan. At sabi ninyo, tumingin si Isabel sa bintana. Sa rehas. Para sa kanilang kapayapaan ng isip. At sa mga salitang iyon, maraming bagay ang nag-click sa isipan ni Clara. Maraming bagay ang naging malinaw. Umupo si Isabel sa gilid ng kama. At umupo rin si Clara sa upuan malapit sa mesa. At doon, sa loob ng madilim na silid, nagsimulang mag-usap ang dalawa. Kailan ka pa nandito? Tanong ni Clara. Sa silid na ito. 3 taon na. 3 taon. Hindi ka lumalabas? Minsan, pinapayagan nilang pumunta sa hardin. Pero may kasama. May bantay. At hindi palagi. Bakit? Ano ang nangyari? Huminga ng malalim si Isabel. At nagsimulang magsalita. Dahan-dahan. Parang matagal nang hindi nagkukwento ang bibig. 2 taon na ang nakakaraan, nagkaroon ako ng mental breakdown. Malakas. Naka-ospital ako ng 2 linggo. Psychiatric ward. At pagkatapos ng ospital, dinala nila ako rito. Sinabi ni Papa na para sa aking kapakanan. Para sa recovery ko. At ngayon? Ano ang kondisyon ninyo ngayon? Ngayon? Ngumiti si Isabel. Malungkot. Ngayon, hindi ko alam. Kasi walang nagtatanong sa akin kung paano ako. Ang psychiatrist na dating pumupunta, hindi na dumating ng matagal. At ang Papa at Miguel, pumupunta lang minsan. Para tingnan. Para tiyakin na okay. Pero hindi naman talaga nag-uusap. Wala kayong sinasalitaan. Walang nagtatanong kung paano kayo. Ikaw lang. Ngayon lang. Sa loob ng 3 taon. At sa mga salitang iyon, nadurog ang puso ni Clara. 3 taon. Isang tao. Nakalock sa isang silid. Walang tunay na kausap. Walang nagtatanong ng totoong kalagayan. Isabel, ang nangyari sa inyo, ang mental breakdown, normal iyon. Maraming tao ang nakakaranas nito. At ang tamang paraan para makarecover, hindi ang itatago at ilayo sa mundo. Kailangan ng therapy. Ng koneksyon. Ng pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Tumingan siya ni Isabel. Nagtataka. Alam mo ang ganyan? Nag-aral po ako ng psychology. Bakit ka kasambahay kung nag-aral ka ng psychology? Ngumiti si Clara. Mahabang kwento. Pero ang mahalaga ngayon kayo po. Isabel, gusto ko pong malaman, gusto ba ninyong lumabas? Gusto ba ninyong mabago ang sitwasyon? Hindi agad sumagot si Isabel. Tumingin sa rehas.
Tumingin sa kisam. Tumingin sa mga painting sa dingding. Minsan, gusto ko. Pero takot na rin ako. Kasi 3 taon na lang dito. Hindi na ako sigurado kung kaya ko pa ng labas. Kaya ninyo, Isabel. Kaya ninyong lumabas. Kaya ninyong gumaling. Kailangan lang ng tamang tulong. Pero paano? Kapag nalaman ng papa ko na nakipag-usap ka sa akin, matatanggal ka. At baka ilipat pa nila ako sa ibang lugar. Huwag muna nating pag-isipan yun. Sa ngayon, makikilala na lang natin ang isa't isa. Okay lang ba yun? At tumingan siya ni Isabel. Matagal. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, may bahid ng ngiti sa labi ng babaeng nakatago sa lihim na silid. Okay. Mula sa gabing iyon, nagkaroon ng bagong routine si Clara. Sa araw, ginagawa niya ang mga gawain sa bahay. Naglilinis. Nagluluto. Nag-aayos. Lahat. Pero sa gabi, kapag tahimik na ang mansion. Kapag natutulog na si Don Alejandro. Kapag wala na si Miguel. Umakyat siya sa 2 palapag. At kausap si Isabel. At sa mga pag-uusap na iyon, unti-unting nabubukas ang mundo ni Isabel. Unti-unting nagsasalita ang babae na 3 taon nang nakatahimik. Sinabi ni Isabel ang buong kwento. Na bago ang breakdown, siya ay isang artist. Nagpipinta. Nag-exhibit ng mga obra sa mga gallery. At matagumpay. Tinangkilik ng mga art collectors. Kinakilala sa art community. Pero may naging relasyon siya. Si Adrian. Isang lalaki na akala niya nagmamahal sa kanya. Pero lumabas na ginamit lang siya. Kinuha ang ilang mga mahalaga niyang obra maestra. Nagpanggap na mahal niya siya para makuha ang mga paintings. At nang makuha na ang lahat, umalis. Ang sakit, hindi lang ang pagkakamali ko. Kundi ng pagkalinlang. At ng pagkawala ng mga obra ko. Kasi ang mga pintura ko hindi lang likhain. Parte ng sarili ko yun. At nang nawala sila, parang nawala rin ang parte ko. At doon nagsimula ang breakdown. Hindi ko alam kung paano, pero isang araw, hindi na ako makaalis ng kama. Hindi na ako makakain. Hindi na ako makaisip ng tama. At nang dumating ang mga naghahanap sa akin, puro iiyak na lang ako. Walang dahilan. O maraming dahilan. Hindi ko alam. Isabel, ang nangyari sa iyo, may pangalan iyon. Depression. At anxiety. At ang trigger, ang betrayal at ang pagkawala ng mga bagay na pinakamahalaga sa iyo. Natural lang na natumba ka. Pero bakit 3 taon pa rin akong ganito? Kung natural lang, bakit hindi pa ako gumaling? Kasi hindi ka sinabihan kung paano gagaling. Kasi hindi ka nabigyan ng tamang tulong. Kasi itinatago ka sa halip na tinutulungan. At sa mga gabing iyon, nagsimulang mabago si Isabel. Dahan-dahan. Hindi mabilis. Pero nababasa ni Clara ang pagbabago. Nagsimulang kumuha ng brush si Isabel. Nagsimulang magpinta ulit. Unti-unti. Doon nagsimula. Isang gabi, habang nagpipinta si Isabel, nagsalita siya. Clara, hindi ka ba natatakot? Baka matanggal ka kapag nalaman nila. Natatakot ako. Pero mas natatakot akong isipin na nandito ka, nangangailangan ng tulong, at walang tumulong. Bakit mo ginagawa ito para sa akin? Hindi mo naman ako kilala noon. Nag-isip si Clara. Tapos ngumiti. Kasi sa psychology, natuto kami na ang pinakamahalaga sa pagbabago ng tao, ang koneksyon. Ang pakiramdam na may nakakaalam sa iyo. May nagmamalasakit. May nakikinig. At sa lahat ng bagay na naitatago ng tao, ang pagkalungkot ay pinakamapanganib na itatago. Kasi kapag itinago ang lungkot, lumalaki ito. Lumalim. At kapag hindi na kayang itago, sumabog. At tumingan siya ni Isabel. At sa mga mata ng babaeng nakatago, nakita ni Clara ang pag-unawa. Ang pagkilala. Ganyan nga ang nangyari sa akin. Inilago ko ang lungkot. Sa loob ng maraming taon. At sumabog. Kaya ngayon, huwag nating itago. Kausapin natin. Palabasin natin. At patuloy silang nag-usap. Gabi-gabi. At patuloy na nagbabago si Isabel.
Nagsimula siyang lumabas sa kwarto ng kaunti. Sa hallway ng ikatlong palapag. Sa gabi, kapag walang nakakakita. At isang gabi, habang nasa hallway sila, may narinig silang parating na yabag. Mula sa staircase. Nagulat sila. At bago pa man makaalis si Clara, lumitaw sa dulo ng hallway si Miguel Alcantara. Napatigil siya pagkakita sa kanila. Sa Isabel. At sa Clara. Ano ang ginagawa ninyo dito? Tanong niya. Malamig ang boses. Tumayo si Clara. Harapan na nating harapin ito. Senorito Miguel, pumunta po ako dito kasi narinig ko pong umiiyak si Senorita Isabel ilang linggo na ang nakakaraan. At nag-alala po ako sa kanyang kalagayan. Sinabi sa iyo na bawal pumunta rito. Po. Pero ang pag-aalala ko sa kapakanan ng isang tao, mas malakas kaysa sa alituntunin. Tumingin si Miguel sa Isabel. Sa kapatid na halos nakalimutan na niya kung paano makita sa labas ng kanyang silid. At nakita niya ang pagbabago. Hindi pa ganoon kalaki. Pero nandoon. Si Isabel nakatayo ng matuwid. Hindi yuyukayok. Hindi nangangatog ang mga kamay. At sa mga mata niya may bahid ng dating Isabel. Ang dating Isabel na alam niyang saan inilibing sa loob ng 3 taon. Isabel, sabi ni Miguel. Mahina ang boses. Okay ka ba? At nagtingnan ang magkapatid. Matagal. At sa matagal na katahimikan na iyon, nagsalita si Isabel. Hindi. Hindi ako okay. Matagal na akong hindi okay. At naghihintay akong may magtanong sa akin ng totoo. At para sa kauna-unahang beses sa 3 taon, umiyak si Miguel. Ang lalaking laging seryoso. Ang lalaking laging may briefcase at suit. Ang lalaking laging nagmamadali. Tumigil. At umiyak. Isabel, sorry. Sorry po sa lahat. Tumingin si Clara sa magkapatid. At nag-isip na baka oras na para umalis. Mag-uusap na kayo ng dalawa. Umalis na po muna ako. Pero sinabihan siya ni Miguel bago pa makalayo. Clara. Lumingon siya. Salamat. Salamat sa ginawa mo. At bumaba si Clara. Pumunta sa kanyang kwarto. At doon, lumuhod. At nagpray. Para sa pamilyang naghihilom sa harap niya. Para sa babae na 3 taon nang nakatago. At para sa lahat ng bagay na hindi pa alam kung paano magiging maayos. Kinabukasan, tinatawag siya ni Don Alejandro. Pumasok si Clara sa opisina ng Don. Malaking silid. May malaking mesa. May malalaking bookshelf. At ang Don, nakaupo sa kanyang executive chair. Nakatingin sa kanya ng walang ekspresyon. Clara. Opo, Don Alejandro. Alam ko ang nangyari kagabi. Sinabi sa akin ni Miguel. Tumindig si Clara ng tuwid. Hindi yuyukayok. Opo, Don. Nakipag-usap po ako kay Senorita Isabel. Sinabi sa iyo na bawal pumunta sa 3 palapag. Sinabi po. Pero narinig ko siyang umiiyak. At hindi ko po kayang hayaan iyon. Tahimik si Don Alejandro. Tumingin sa mesa. Tumingin sa bintana. Tumingin ulit kay Clara. Alam mo ba kung bakit siya nandoon? Kung bakit ang sitwasyon ay ganyan? Ang kwento niya po, narinig ko. Ang breakdown. Ang Adrian. Ang mga paintings. Kumunot ang noo ng Don. Sinabi niya sa iyo ang lahat ng iyon? Opo. Matagal na katahimikan. Tapos nagsalita ang Don. Nung nangyari ang breakdown niya, natakot ako. Hindi alam kung gagawin. Sinabi ng doktor na kailangan ng rest ng peaceful environment. At naisip ko, ang mansion ang pinaka-peaceful. Kaya dinala ko siya dito. Don, ang peaceful environment na sinasabi ng doktor, hindi ibig sabihin ay isolation. Hindi ibig sabihin ay paghihiwalay sa mundo. Tumingan siya ng Don. May galit. Pero hindi nagalit ang Don. Nakinig lang. Ang tao, kahit may sakit sa isip, kailangan pa rin ng koneksyon. Kailangan pa rin ng pag-uusap. Ng relasyon. Ng pakiramdam na may nagmamalasakit. At ang pag-iwas sa lahat ng iyon hindi nakakatulong. Nagpapalala.
Ginawa ko ang para sa aking palagay ay pinakamabuti para sa anak ko. Opo, Don. Naniniwala po ako na iyon ang intensyon ninyo. Pero minsan, ang mga desisyon na ating iniisip na para sa kapakanan ng iba, ay ginagawa natin para sa ating sariling kapayapaan ng isip. Dahil mas madaling itago ang problema kaysa harapin ito. Matagal na katahimikan. At sa silid ng Don Alejandro, sa loob ng isang mansyon na puno ng mga lihim, may nagbago. Hindi agad. Hindi mabilis. Pero may nagbago. Clara, ano ang menunimon mong dapat gawin? Tanong ng Don. Para bang hindi niya inaasahang magsasalita. Hindi rin inaasahan ni Clara ang tanong. Pero sumagot siya. Una, kailangan ng proper psychiatric evaluation ulit. Ang dating doktor hindi na pumaparito. Kailangan ng bagong doktor. Mas mabuti kung may specialization sa recovery at reintegration. Pangalawa, kailangan ng gradual exposure. Hindi agad palabasin sa mundo, pero magsimulang magkaroon ng koneksyon. Ng mga tao. Ng normal na pakikipag-ugnayan. At pangatlo, ang pinakamahalagang bagay, kailangan ang pamilya. Hindi lang bisita. Totoong presensya. Totoong pakikinig. Hindi agad sumagot ang Don. Tumingin sa window. Sa hardin. Sa mundo na matagal ang hindi nakikita ng kanyang anak na babae. Sige, sabi niya sa huli. Isang salita lang. Pero puno ng lahat. At mula noon, nagsimulang magbago ang lahat sa mansion. Unti-unti. Dahan-dahan. Pero nagbabago. Dumating ang bagong psychiatrist. Si Eve Carmela Reyes. 47 taong gulang. Espesyalista sa mental health recovery. At sa unang session niya kay Isabel, dumating din si Clara. Bilang support. At sa mga sumunod na linggo, regular na ang sessions. Regular na ring dumadating si Miguel. Hindi lang para tumingnan at umalis. Kundi para makaupo. Para makipag-usap. Para makinig. At si Don Alejandro, isang Sabado ng umaga, may nagpunta sa 3 palapag. Para sa unang pagkakataon sa 3 taon. Kumatok sa pinto ni Isabel. At binuksan ni Isabel ang pinto. At nagtiningnan ang ama at anak. Matagal. Walang salita. Tapos umiyak ang Don. Para sa una. Sa harap ng anak niya. Isabel, pasensya na. Pasensya na ng maraming beses. At yumakap si Isabel sa ama. At umiyak din para sa lahat ng 3 taon ng pag-iisa. Para sa lahat ng gabi na walang nagtanong kung okay siya. Para sa lahat ng pangulila na nailago niya sa kanyang puso. At si Clara, na natili sa likod. Hindi nakialam. Pero nandoon. Para saksi. Para alam niya na hindi siya mag-iisa. 3 buwan pagkatapos, nagbukas ang rehas sa bintana ni Isabel. Hindi agad. Gradual. Una, may bagong doktor na nagsabi na hindi na kailangan ng rehas. Kasi ang rehas, simbolo ng pagkabihag. Hindi ng proteksyon. At ang pagkabihag, kailanman ay hindi nakatulong sa recovery. At pagkatapos ng rehas, nagsimulang pumunta si Isabel sa hardin. Una, sandali lang. Kasama si Clara. Tapos kasama si Miguel. Tapos mag-isa na. At sa hardin, nagsimulang magpinta si Isabel. Sa labas. Sa natural na liwanag. Sa natural na hangin. At ang mga pintura niya, naging mas buhay kaysa doon sa loob ng silid. At isang araw, Sabado ng hapon, may bisita sa mansion. Isang lalaki. 31 taong gulang. Gwapo. Pero may aura na mapanlin lang. Si Dante Cruz. Art dealer. Dumating siya para makipagdeal kay Don Alejandro. Tungkol sa mga artwork ng pamilya na gusto ng Don na ibenta. At nang makita ni Clara ang lalaki sa gate, may naramdaman siyang hindi maganda. May tinig sa loob niya na nagsabing may mali. At nang makita ni Isabel ang lalaki mula sa hardin, namutla siya. Gumalaw ang mga kamay niya. Nabitawan ang brush. Lumakad si Clara papunta sa kanya. Mabilis. Isabel, okay ka lang ba? Kilala mo siya. Nanginginig si Isabel. Siya si Adrian. Napatigil si Clara. Si Adrian.
Ang lalaking nag-iiwan. Ang lalaking naglinlang. Ang lalaking naging dahilan ng 3 taong pagkabihag ni Isabel. At ngayon, nandito siya. Sa mansion. Para sa negosyo. Hindi nag-atubili si Clara. Pinabilis ang lakad. Pumasok sa bahay. Hinanap si Miguel. Senorito Miguel, ang lalaking dumating kanina. Si Dante Cruz. Ang tunay niyang pangalan, Adrian. Siya ang lalaking naglinlang kay Isabel 3 taon na ang nakakaraan. Napatigil si Miguel. Tumingin sa lalaki na nakaupo sa sala. Kasama ang Don. At nagbago ang mukha ni Miguel. Naging malamig. Naging seryoso sa ibang paraan. Salamat sa pagpapaalam, Clara. At lumakad si Miguel papunta sa sala. Tahimik. Maayos ang bihis. Maayos ang kilos. Pero may determination sa bawat hakbang. Pumasok siya sa sala. At nagsalita. Don, may mahalagang bagay akong natuklasan tungkol sa ating bisita. At ang lahat nangyari ng mabilis. Nalaman ng Don kung sino talaga ang bisita. Pinalabas ang lalaki. At bago pa makalabas si Adrian o Dante, hinarap siya ni Miguel. Ang mga paintings na ninakaw mo sa kapatid ko, ibabalik mo lahat. O haharapin mo ang lahat ng legal na hakbang na kaya naming gawin. At naniniwala ako na marami kaming magagawa. Namutla ang lalaki. At umalis. Walang nagawa. Walang nakuhang deal. At pagkatapos ng insidente na iyon, may nagbago ulit kay Isabel. Hindi negatibo. Positibo. Kasi nakita niya na may nagtatanggol sa kanya. Na hindi siya mag-iisa na harapin ang mga nakasakit sa kanya. Na may pamilya na nagmamahal sa kanya. Tunay. Hindi lang sa salita. At sa mga susunod na linggo, lumago ang pagbabago ni Isabel. Nakipag-usap na siya sa mga kasambahay. Nakipag-usap na sa hardinero. Nagsimulang kumain sa dining room kasama ang Don at Miguel. At isang araw, tinanong si Clara ni Isabel. Clara, may gagawin akong exhibit. Sa isang maliit na gallery. Pipintura ko ng mga bago. At ibabahagi ko sa mundo. Hindi yung mga ninakaw ni Adrian. Pero mga bago. Mga nilikhain ko rito. Sa mansion. Sa hardin. Sa mga nagdaang 3 taon. Isabel, sigurado ka ba? Handa ka na ba? Hindi ako siguradong handa. Pero alam kong ayaw ko nang maghintay ng maging handa. Kasi baka hindi na mangyari kung maghihintay pa ako. Ngumiti si Clara. CJ. Susuportahan kita. At isang gabi bago ang exhibit, nagsalita si Isabel kay Clara. Clara, kung hindi ka pumunta sa pinto ko noong gabing iyon. Kung hindi ka kumatok, wala pa rin akong nagbabago. Isabel, ang pagbabago nasa iyo. Ako, nandoon lang para kumatok. Pero ang pagkatok mo, iyon ang nagsimula ng lahat. Kaya huwag tayong mag-aksayang panahon sa pasasalamat. Mag-focus na tayo sa exhibit mo bukas. Natawa si Isabel. Tunay na tawa. Para sa unang pagkakataon ng matagal. At kinabukasan ang exhibit. Maliit na gallery sa Legazpi Village, Makati. Wala pang 30 paintings. Pero bawat isa, puno ng kwento. Ng emosyon. Ng buhay. Nandoon si Don Alejandro. Nakasuot ng barong. Para sa unang beses sa matagal, lumabas ng mansion para sa isang bagay na hindi trabaho. Para sa anak. Nandoon si Miguel. Kasama ang ilang kaibigan na gustong makita ang exhibit. Nandoon ang si Carmela Reyes. Para suportahan ang pasyente niya. At nandoon si Clara. Sa likod. Tahimik. Pero nandoon. At nang makita ng mga tao ang mga paintings ni Isabel, may nangyari sa exhibit. May naramdamang pagkakaugnay. May naramdamang pagiging tunay ng bawat likhain. Kasi ang mga pintura ni Isabel, hindi abstract na walang kahulugan. Hindi magagandang landscape lang. Ang mga pintura niya ay kwento. Kwento ng pagkabihag. Ng pagkawala. Ng pag-asa. At ng pagbabalik. Isang painting, isang silid na may rehas sa bintana. Pero mula sa rehas, may liwanag na pumapasok. Isa pa, isang pinto na bukas ng kaunti.
At sa gilid ng pinto, isang kamay. Hindi malinaw kung papasok o palabas. Pero bukas ang pinto. At isa pa, ang pinakahuling painting. Isang babae sa hardin. Nakatingin sa langit. At sa langit, walang ulap. Puro araw. At nang makita ni Don Alejandro ang huling painting, napatigil siya. Matagal siyang nakatayo sa harap nito. At doon, para sa ikalawang beses sa loob ng ilang buwan, umiyak ang matandang Don. Tahimik. Pero tunay. Kasi nakita niya ang anak niya. Sa painting. Ang anak na matagal niyang hindi nakita. Na matagal niyang ipinagkamali ang pag-iingat at pagtatago bilang pagmamahal. Lumapit siya kay Isabel. At nagsalita. Ikaw pa rin siya. Ang Isabel ko. Ang aking anak. Wala akong napalago sa 3 taon na iyon maliban sa pader sa pagitan natin. Patawarin mo ako. At yumakap si Isabel sa ama. Doon sa gitna ng gallery. Sa harap ng lahat ng tao. Walang hiya. Walang pag-aalangan. At si Clara, nanatili sa likod. Nakatingin sa tagpo. At sa puso niya, naramdaman niya ang kasiyahan. Hindi dahil sa nagawa niya. Kundi dahil nakita niya ang isang bagay na nagising muli. Ang pamilya. Ang koneksyon. Ang pagmamahal na hindi namatay sa loob ng 3 taon. Natulog lang. At ngayon, gising na. Pagkatapos ng exhibit, habang nag-aayos na, lumapit si Miguel kay Clara. Clara, may gusto akong sabihin sa iyo. Opo, Senorito Miguel. Una, salamat. Alam ko na sinabi ko na ito. Pero hindi pa rin sapat ang isang salamat. Kasi ang ginawa mo, hindi basta-basta. Pinagpalaban mo ang kapatid ko kahit ikaw ang maaaring maperwisyo. Senorito Miguel, hindi po ako naghahanap ng pasasalamat. Ginawa ko lang ang tamang bagay. At iyon mismo ang dahilan kung bakit gusto kitang tanungin. Clara, narinig ko na nag-aral ka ng psychology. At nakikita ko kung paano ka kumikilos. Kung paano mo tinatrato ang mga tao. Ang genuine na malasakit. Hindi maraming tao ang may ganyan. May sinasabi po ba kayong espesipiko? Ngumiti si Miguel. May gusto po akong ipanukala sa iyo. May programa ang pamilya namin na gusto naming simulan. Para sa mental health awareness. At para sa mga pamilyang katulad namin na hindi alam kung paano harapin ang mga kalagayan ng mga mahal sa buhay na may mental health concerns. Gusto ko kang maging bahagi ng programang iyon. Hindi bilang kasambahay, kundi bilang coordinator at counselor. Napatigil si Clara. Senorito Miguel. Alam ko na may iba kang dahilan kung bakit naging kasambahay. Ang ina mo. Ang pangangailangan sa pera. At hindi ko ipagkakailang hindi ko maibibigay sa iyo ang sweldong higit kaysa sa maaari mong malabas sa aming program. Pero gusto kong malaman mo na ang offer na ito, hindi charity. Kailangan mo kami. At kailangan namin ikaw. At nag-isip si Clara. Tungkol sa ina. Sa kapatid. Sa mga plano na nabitin 3 taon na ang nakakaraan dahil sa buhay. At nag-isip rin siya tungkol kay Isabel. Sa programa. Sa mga taong katulad ni Isabel na nangangailangan ng tulong. Okay po. Tatanggapin ko ang alok. Pero may kondisyon po ako. Ano yun? Si Isabel, gusto kong maging bahagi ng programa. Hindi bilang pasyente. Bilang co-advocate. Kasi ang kwento niya, ang karanasan niya, makapagbibigay ng pag-asa sa iba. Kung handa siya. Ngumiti si Miguel. Itatanong natin sa kanya. At nang tanungin si Isabel, sagot niya agad. Gusto ko. At ngayon, 1 taon pagkatapos ng gabing iyon na kumatok si Clara sa pinto ni Isabel, iba na ang lahat. Si Isabel, hindi na nakatago sa lihim na silid. Lumabas na. Regular na pumupunta sa therapy. Regular na nagpipinta. At regular na nagbabahagi ng kwento niya sa mga forum at programa ng Alcantara Foundation para sa mental health. Si Don Alejandro, mas maayos ang relasyon sa anak. Hindi perpekto. Hindi agad nagbabago ang 3 taon ng distansya. Pero nagtatrabaho sila. Araw-araw. Dahan-dahan. Si Miguel, bukod sa trabaho, may bagong priority.
ang kapatid, at ang pagtulong sa mga pamilyang katulad ng sa kanila. At si Clara, hindi nakasambahay. Coordinator na ng Alcantara Foundation Mental Health Program. May sariling opisina. May sariling sweldo. At ang ina niya may maayos na treatment. At ang mga kapatid niya may scholarship na binibigay ng foundation. At isang hapon, habang nagtatrabaho si Clara sa opisina, may pumasok. Si Isabel. May dalang kape at tinapay. Para sa iyo, sabi ni Isabel. Inabot ang kape. Salamat. Kinuha ni Clara. Umupo si Isabel sa upuan sa harap ng mesa. At nagtingnan sila. Clara, tanong ko sana. Hindi ka ba nagsisi? Nasa magandang kinabukasan ka sana kung hindi ka pumunta sa pinto ko noong gabing iyon. Pwede kang natanggal sa trabaho. Pwede kang walang natanggap na mas magandang oportunidad. Nag-isip si Clara. Tapos ngumiti. Hindi. Kasi ang mga desisyon na hindi tayo pinagsisihan, hindi ang mga desisyon na naging maayos ang lahat. Ang mga desisyon na hindi natin pinagsisihan ay ang mga desisyon na ginawa nating tama. Kahit hindi alam kung ano ang magiging resulta. At sa tingin mo, tama ba ang kumatok sa pinto ko? At gagawin ko ulit. Kahit alam kong may panganib. Tumingan siya ni Isabel. At ngumiti. Ang ngiting hindi peke. Ang ngiting nagmumula sa isang lugar na matagal nang nanluma pero ngayon, unti-unting nabubuhay ulit. Salamat, Clara. Hindi lang para sa pagkatok. Kundi para sa lahat ng sumunod pagkatapos ng pagkatok. Walang anuman, Isabel. Ganoon naman talaga dapat. At doon, sa isang simpleng hapon sa opisina ng Alcantara Foundation, dalawang babae ang nagtingnan. Isa, dating nakatago sa lihim na silid. Isa, dating kasambahay na nangahas kumatok sa bawal na pinto. At parehong nagbago ang buhay dahil sa isang simpleng gabi. Dahil sa isang desisyong gawin ang tama kahit mapanganib. Dahil sa isang pagkatok na sumira ng 3 taon ng katahimikan. At ito ang aral ng kwentong ito. Na ang mga bawal na pinto, minsan, kailangang kalabitin. Na ang mga lihim na itinago sa kadiliman, kailangan ng liwanag. At na ang isang taong nangangailangan, hindi dapat itatago. Dapat tulungan. Dapat abutin. Dapat pakinggan. Kasi ang bawat tao, kahit nakatago sa lihim na silid. Kahit itinatago ng mundo. Karapat-dapat sa liwanag, sa pagmamahal, at sa pagkakataong mabuhay muli.